Ay po ng pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni na KNP senatorial candidates Butch Anson Roa at Amina Rasul, makakapanayam natin si K4 senatorial candidate Miriam Defensor Santiago. At si Senador Santiago ay tumayo rin pong abogado ng Pangulong Arroyo sa mga disqualification cases. Magandang gabi po, Senador. Good evening, Henry. Una-una po ang iyong reaksyon sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Tamang-tama yung ginawa ng Korte Suprema dahil sa ilalim ng ating saligang batas, iisa lang ang paraan na matanggal mo ang presidente. Yan ay sa pamamaraan ng impeachment. Dito sa petisyon na ito, hinihiling nila sa Korte Suprema na tanggalin ang Pangulo pero wala silang maituro na probisyon sa ating saligang batas o maski sa ano pang batas. Hindi naman maaari na mag-imbento lang ang Korte Suprema o na baguhin nila ang saligang batas. Ang mali ng petisyon ay ganito. Akala nila na ang nakairal na doktrina ay ang judicial supremacy. Akala nila mas mataas pa ang Korte Suprema ng sasaligang batas. Nagkamali sila dahil ang tama na doktrina dyan ay ang doctrine of constitutional supremacy. Maski ang Korte Suprema dapat sumunod sa ating saligang batas at ang sabi ng saligang batas, impeachment lang ang solong paraan na makapagtanggal ng Pangulo. Pero ito din po ang sinasabi ng mga senatorial candidates ng oposisyon na wala raw sa probisyon sa saligang batas na mari-re-elect o mag-sisik ng re-election ng Pangulo. Kaya itong dahilan nila kaya pinapa-resign nila ang Pangulo. Masyado nilang nadidistort o minamanipula ang nakalagay sa saligang batas. Ang nakalagay diyan ay, as a general rule, ang Pangulo na nakapagsilbi na ng 6 na taon ay hindi na maaring tumakbo pa muli. Pero may exception iyan. Kung biglang natanggal ang isang Pangulo at may naging Pangulong bago, usually ang Vice Presidente, at iyang bagong Presidente ay nakapagsilbi ng hindi humigit sa 4 na taon or less than 4 years, pwede siyang tumakbo muli para sa sarili niyang mandate galing sa taong bayan. Kaya hindi totoo na sasabihin mo na kung sinong naging presidente, bawal sa ilalim ng saligang batas na tumakbo ka muli. Merong exception na binibigay ang ating saligang batas. May 3 pong maestrado ng Korte Suprema ang gusto pang talakayin ng anilay mga iba pang mga constitutional issues na nagkaugnay po ng mga petisyon. Sa tingin niyo po ba issue pa ito? Maganda sana kung naigawa nila iyan, pero hindi ito napaka-relevant sa kasong ito at nagigimbal ang buong sambayanan tungkol sa kasong ito. Kaya mas mabuti na nga na ginawa nila yung parang summary na dismissal. Yung parang tiningnan lang nila, tinapon na lang nila dahil walang sinasabing matino. Pero maganda sana kung natalakay din ang mga constitutional issues. Halimbawa mo, ang separation of powers doctrine na ang 3 departamento ng gobyerno, judicial, executive, and legislative, independyente ng isa't isa at co-equal, pantay lang sila sa isa't isa. Pwede bang utusan ng Korte Suprema ang presidente na tumigil nang sa tingin ng presidente gumagawa lang siya ng tama? At maliban diyan, sana nabanggit ng Korte Suprema na noong 1991, meron ng kaso sa Korte Suprema, the case of Mama Jr. versus Court of Appeals, na sinabi na ng Korte Suprema, no writ of prohibition or mandamus will issue against an executive officer if she is merely discharging her official functions. So that's one constitutional issue, the issue of separation of powers. The second constitutional issue is grave abuse of discretion. Nakalagay sa ating saligang batas, maski pantay-pantay at 3 departamento ng gobyerno, maaari na maglitis sa Korte Suprema tungkol sa isang departamento ng gobyerno kung iyan ay gumawa ng grave abuse of discretion. Ang sinasabi ng oposisyon ay na grave abuse of discretion si Pangulong Arroyo. Dito po siguro pumapasok yung isa sa mga basihan ng petisyon ng oposisyon na maaari raw ginagamit ng Pangulong Arroyo ang government funds para sa pangangampanya. Maaring totoo iyan, maaring sinungaling din iyan. Hindi natin malalaman because that is a question of fact. At tanggap sa legal profession that the Supreme Court is not a trier of fact. Kaya kung gusto mong magdebate kayo tungkol sa isang question kung may ginagawa ba talaga o hindi niya ginagawa, iyan ay dapat idulog mo sa trial court. At dito, sa kasong ito, ang trial court is the Commission on Elections because it has the power of preliminary investigation. Kaya hindi ibig sabihin na walang bisa na ang lahat. Kung hindi sinasabi ng Korte Suprema, pumunta kayo, dumulog kayo doon sa COMELEC, hindi sa Korte Suprema. So hindi pa tuluyang natatalakay yung issue. Sabi, pumunta rin sa COMELEC para ang COMELEC na
ang magtalakay ng issue. Tama iyan. Pero kung mag-file ng kaso ang COMELEC sa RTC, maaabot iyan ng mga 1 taon pa. Ganyan katagal yan. Nauna niyo pong sinabi na paglabag sa election code yung pagsasampa po ng petisyon ni na Boots Anson Roa at Amina Rasul. Pakipaliwanag lang po. Nakalagay sa ating election code ang isang listahan ng mga election offenses at isang election offense o isang krimen labag sa ating election law ay kung nananakot ka ng isang kandidato para hihinto siya sa pagkakandidato niya. Maaari na nagawa iyan nang nasampa itong petisyon sa Korte Suprema dahil panakot yung petisyon na iyon at ang katibayan ay itong order ng Korte Suprema na na-dismiss ito dahil walang cause of action. Okay, maraming salamat po, Senador Miriam Defensor Santiago, senatoriable po ng K4.